Release ka ba? Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Paano mo naman malalaman kung yung company na binigay sa'yo ng labor ay maganda? Bakit ba nagpaparelease ng isang EPS? Bakit ba gusto niyang umalis dun sa current na employer niya at lumipat ng ibang employer? So may iba tayong kadahilanan. Pero ang number one na dahilan dyan ng mga kababayan natin, pangit yung kanilang napuntahan na company. So ang tanong ngayon, kung lilipat ka ng company, paano mo malalaman na yung lilipatan mo maganda? Meron tayong kaibigan na nandyan sa South Korea, Idol, ayan, John Ray Carino. Si Idol John Ray Carino is ilang buwan pa lang yan sa South Korea, na-disgrasya siya kaagad. So yung isang daliri niya, ayan, yung pinakadulo, naipit, naputol yung buto. Hindi naman siya naputol totally na nahati ito mga lods, yung buto sa loob kasi nga na ano ng bakal, parang nadaganan, o yun ang naging nangyari, so putol yung buto sa loob. Yung kaibigan natin na trauma, baka hindi lang yun yung maputol sa kanya o maipit pagka magtatagal pa siya sa company na yun. So yung trabaho niya nga pala is bakalan, ayan, yung pinakita niya sa akin yung daliri niya, talagang malala mga lods, tinahi yung dito niya, tinahi at nilagyan ng parang tukod para hindi siya magalaw at para dumikit yung buto. Pero ngayon, after a few months pagpapagaling, gumaling naman yung daliri niya, kaya lang hindi niya mai-bend ng ganon. So yung daliri niya lumaki, hindi pa siya totally healed. Medyo masakit pa raw at mahirap pang persahin. So ngayon, pa-release siya dun sa company. Hindi siya ng advice noon pa kung paano siya makapag-release. Sabi ko sa kanya, basta magpaalam ka ng maayos. Pwede mong idahilan yung daliri mo doon sa amo mo na pag nagtagal ka pa dyan, baka hindi lang yan yung mangyari sa'yo or parang nagkaroon ka ng trauma dun sa pagkaka-aksidente mo, kaya gusto mong lumipat ng company. At swerte niya kasi nung nagpaalam siya, grinant ka agad yung kanyang request na magpa-release o lumipat ng company. At ngayon, ayan, naka-release na siya. Naghanap siya ngayon ng trabaho. So nagtanong siya sa akin kung okay daw ba yung company na binigay sa kanya ng labor, yung gawa ng filter. So kung okay daw ba, kung maganda raw ba. So paano nyo malalaman na maganda yung company na binigay sa inyo ng labor? So, pag mag-check kayo ng mga company na lilipatan nyo, alam naman natin lahat na dyan sa South Korea is mostly ng mga company dyan, inalisan na rin ng mga kababayan natin o ibang lahi na nagpaparelease. So ibig sabihin, nagsisirculate lang yung mga tao, yung mga foreign workers dyan, yung mga EPS dyan sa mga trabaho dyan. So anong malalaman na okay yung trabaho na lilipatan mo? Siyempre, pag lilipat ka ng trabaho, una mong tatanungin, kung hindi ka marunong magsalita ng Korean, siyempre, una mong tatanungin doon sa amo, Philippine Saramis, soyok sa janim, di ba? So, meron po bang Pilipino dyan? Pag sinabi niya, Neso, sabi niya gano'n. Philippine Saramis, so pag sinabing gano'n, o di okay ka na. Bakit? Bakit ka maghahanap ng Pilipino doon sa lilipatan mo? Kasi, doon ka mag-i-inquire sa kanya. Not unless magaling kang mag-Korean, syempre kakausapin mo yung amo na mismo, yung sadyang name or yung secretary na Korean, di ba? So doon mo matatanong lahat ng mga gusto mong condition sa trabaho, yung mga hinahanap mong mga condition. So kung hindi ka marunong mag-Korean, syempre ang hahanapin mo yung kalahay natin na kung saan may tatanong mo na maayos at may papaliwanag sa'yo na maayos yung mga bagay na gusto mong malaman. So ano-ano ba yung tinatanong pag lilipat ka ng company? Una, ano bang klase yung trabaho, di ba? Kaya ko ba yung trabaho? Madali ba yung trabaho? Hindi ba mahirap? Hindi ba delikado? Pangalawa, yung amo ba is mabait? Hindi ba yan naninigaw? Hindi yan nagmumura? Hindi ba yan nananakit? So, hira lang yung nananakit. Yung mga sumisigaw, nagmumura, normal na yan sa South Korea. At syempre, tatanungin mo rin yung mga kasama ba natin sa trabaho, yung mga Korean na iba dyan or mga ibang lahi dyan. Okay bang kasama? Hindi ba sila nang bubuli or ano? Di ba? At pang-apat, syempre, yung sahod. Di ba? So, kano ba sinasahod mo rito? Di ba? Nakakailang ka ba? Nakakamagkano ka ba sa isang buwan? Marami bang overtime dito? Siyempre, marami tayong mga kababayan naghahanap yung maraming kita, yung maraming overtime. Siyempre, pag ang isang company is maraming gawa o maraming overtime, siyempre, asahan mo na malaki ang iyong kikitain, di ba? So, yan yung isa sa mga inahanap natin pagka naghahanap tayo ng bagong company. Siyempre, tatanungin mo rin kung on time ba yung sweldo, hindi ba nadi-delay? So, kung ma-delay ba, ilang araw ba bago ibigay yung sweldo? So, yung mga ganyan na bagay, kailangan yung tanungin. At siyempre, yung tirahan,
at pagkain. So yung tirahan ba, libre ba? May bayad ba? O kung may bayad, magkano po ba? O siyempre, tatanungin nyo rin kung, check nyo rin kung anong klase yung tirahan. Pwede po bang makita yung kwarto o yung silid o yung room na tutulugan ko. Siyempre, kasama yan sa gusto nyong malaman, ma-check, di ba? Kasi sinabi nila, baka mamaya pagpunta mo ron, o libre yung tirahan, libre yung kwarto, sige, lipat ka na rito. Sige, lipat na ako. Tapos pagdating mo, yung kwarto mo pala, napakadumi, di ba? O yung titirahan mo pala, container, di ba? So, ayaw mo kung tumira sa container, disappointed ka, di ba? So, ang pinakahuli, yung pagkain. Siyempre, kailangan mo rin itanong yun na libre ba yung tanghalian o libre ba yung almusal o paano ba yung pagkain dito. 3 times a day ba libre o kung tanghalian lang ba o pag may overtime ba libre. So hindi na kasi pare-pares ngayon mga lods, mautak na mga Koreano. Dati nililibre almusal hanggang hapunan, ngayon tanghalian na lang. Meron ngang iba tanghalian pinababayad pa eh. First time ko lang narinig yun nung nandiyan pa ako sa Korea. Tanghalian sinisingil pa sa kanila. So di ba? Dati libre yun, almusal, tanghalian, hapunan. Pero ngayon, pinapabayaran na rin ng mga amo. So, yun namang hapunan, magka may overtime, dati automatic yan, libre. Pero may mga company ngayon na hindi na nagpapakain, di ba? O merienda na lang, ganun, tinapay, ganyan, o juice, ya? So, iba-iba. So, yan ang ilan sa mga tatanungin nyo pagka release kayo at naghahanap kayo ng trabaho. Siyempre, kaya nga kayo lumipat dahil yung pinanggalingan nyo, pangit. Siyempre, kailangan alamin nyo yung mga kondisyon ng mga lilipatan yung factory, kung maganda nga ba, kung pabor nga ba sa inyo. Diba? So, ito na yung pinaka-final mga lods, ito yung pinaka-pang-pinale. Paano mo malalaman na maganda yung company na yon? Bukod pa dun sa mga factors na sinabi natin, yung halimbawa, maganda yung pabahay, libreng pagkain, magaan yung trabaho, malaking sweldo, mabait yung amo, yan yung mga ibang factors. Pag yung 5 na yan na kompleto, swerte ka na. Kasi napakagandang kondisyon na yan. Pero itong sasabihin ko sa inyo, sa Korea, hindi nakukompleto lahat yan. Magandang trabaho, magandang trabaho, mabait na amo, mabait na mga kasama sa trabaho, libre ang bahay, libre ang pagkain, hindi yan nakukompleto. Maaaring 1 o 2 sa mga yan, wala dyan, wala dito. Kaya sabi ko sa inyo, walang perfectong company sa Korea. Lahat may pagkukulang, di ba? So, nasa sa atin na lang din minsan ng mga Pinoy o ng mga worker yung adjustment. Kung sa tingin mo yung mga kondisyon na doon is kaya mo nang tiisin o kaya mo nang pagtiyagaan. So, ibig sabihin, magtatagal ka dun sa company na yon. So, ito na yung sinasabi natin kanina. Paano malalaman na maganda yung company na yon na nirecommend sa'yo ng labor? Unang-una mong tatanungin pag may nakita kang Pinoy dun sa company or ibang lahi, kahit na ibang lahi. O halimbawa, Pinoy, tatanungin mo kung ilang taon na siya dun sa company. Diba? Pag sinabi niya na, matagal na ako rito, 5 years na ako rito, 8 years na ako rito, 10 years na ako rito, sincere na ako rito. O, pag sinabi niya na ganun, medyo positive, diba? Medyo maganda kasi hindi magtatagal ang isang worker sa isang company kung pangit, di ba? Kung yung mga kondisyon na sinabi natin kanina is sablay lahat, di ba? Ikaw ba? Kung delay yung sahod mo, magtatagal ka pa sa isang company. Ikaw ba? Kung palagi kang minumura ng amo mo, sinisigawan araw-araw, kahit maayos yung trabaho mo, magtatagal ka sa isang company. Ikaw ba? Kung yung mga kasama mo sa trabaho, bully, yung mga Koreano, ayan, palagi kang sinisigawan at minumura, magtatagal ka sa company. Di ba? So, yung mga factors na yun, mga lods, ang kailangan nating alamin. So, kung halimbawa, mayroon kang inabutan doon na Pinoy at sabi niya, 8 taon na ako rito, o 10 taon na ako rito, sincere na ako rito, or E7 na ako rito. So, pag nag-E7 na siya, ibig sabihin talaga maganda. Bakit? Kasi 2 kontrata niya mga lods, 4 years and 9 months times 2, talagang nandun siya. Ibig sabihin, nakatagal siya. Ibig sabihin, medyo okay yung company na yon. Diba? So, bakit medyo okay? Hindi natin kasi totally na masasabi na okay kasi minsan may mga kababayan tayo na bagay nagtsatsaga lang o nagtitiis. Diba? So, nagtatagal sila dun sa company na yon dahil sa pagtitiis. Yung iba, natatakot na lumipat kasi baka mamaya mas worse pa yung mapuntahan nila. So, yung mga iba, nagtitiis na lang. Pero yun ang pinaka the best na basehan mga lods. Kung gusto niyo malaman kung okay yung company na napuntahan nyo, tanungin nyo kung ilang taon na doon yung mga nagtatrabaho, yung mga inabutan nyo doon, maging foreign workers man yan o
ibang lahi or kapwa natin Pinoy. Pagka halimbawa, inabutan mo doon Thailand o Vietnam, tanungin mo lang, 친구, 여기 nun, 몇 년 됐어? 친구는 여기 있어. 얼마 됐어? 얼마 됐어요? Pag sinabi mong ganon, 친구, kaibigan, ilang taong ka na rito? So pag sinabi niyang, 제가 여기 10년 있었어 하면 10년, 10 years. kung 제가 여기 8년 있었어. Pag sinabing 8년, 8 years na siya ron. So, ibig sabihin, nagtagal siya ron. Ibig sabihin, kahit papano, okay yung company na yon. Pero kung yung halimbawa, inabutan nyo dun is mga baguhan, usually mga baguhan, or halimbawa, sinabi niya, bago lang ako rito, ilang buwan pa lang ako rito, 8 months pa lang ako, 9 months pa lang dito. Medyo alanganin pa tayo doon. Kasi wala kang tatanungan tungkol doon sa kondisyon ng trabaho. Siyempre, yung mga matatagal lang doon, sila yung nakakaalam ng lahat na sistema doon sa company na yun, di ba? Yung pasahod, mga kasama sa trabaho, pagkain, basta yung overall na kondisyon ng company, yung sitwasyon ng isang EPS o ng isang worker doon, alam nila kasi nga matagal na sila doon sa company. Pero kung mga baguhan pa lang, ayan, hindi tayo nakakasiguro na yung company na yun is maganda. So, ang mangyayari doon, syempre, nasa yung ano na yan, choice mo na yan, kung sa tingin mo komportable ka na doon, ayan, pasukan mo, tanggapin mo na. At kung halimbawa naman na kung makakausap mo naman ng yung amo ng directly, so mas maganda, di ba? Mas may ano mo yung mga kondisyon na gusto mo sa trabaho, yung hinahanap mo, mas may tatanong mo pa ng gusto. So kung halimbawa naman na hindi mo kursunado yung company na yun, dilipat na lang uli, hanap na lang uli ng ibang papasukan. So yun ang pinaka the best na paraan para makita nyo, malaman nyo na maganda ang isang company doon sa mga nauna na sa inyo. Tanungin nyo kung gaano na sila katagal doon sa company na yun. Pagka matagal na sila ron, automatically, ayan, ibig sabihin kahit paano maganda yung company na yun. Pero ulitin ko ulit mga lods, may mga kababayan tayo dyan sa Korea na nagtatagal sa isang company dahil nagtitiis, di ba? So hindi dahil sa maganda yung company na yun, ibig sabihin nagtitiis siya. So siguro naman alam natin lahat na sa abroad sa palaran lang ano. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na tiyempuhan lang sa factory na mapupuntahan. Hindi lahat ng advantage makukuha natin, hindi lahat ng bagay pabor sa atin. Siyempre may mga ilang bagay dyan na sablay o hindi natin makukuha na kung kaya naman natin pagtiisan na lang natin, di ba? Pagtiyagaan na lang natin. Alam naman natin na ang buhay sa abroad is talagang sa palaran, di ba? So walang perfectong company sa South Korea. So yan lang mga lods, may share ko sa inyo ngayong araw tungkol sa paghahanap ng trabaho dun sa mga kababayan nating release na naghahanap ng trabaho. Alam ko napakarami dyan naghahanap ng ibang trabaho. So yan mga lods, content tip na may share ko sa inyo at sana may natutunan kayo. So that's all for now mga lods. Thank you so much for watching. Ingat-ingat sa makita ko ng mundo na ron, and God bless sa inyo lahat. Hindi po kayo na mabuti mga lods para pag-uwi nyo, diba, marami kayong pera. So thank you so much for watching. Ingat-ingat. God bless sa inyo lahat.